Sige na, para namang iba tayo rito eh. Huwag mong sabihin, nagiging madamot ka na rin gaya ng asawa mo. Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Sa mata ng Diyos, kasalanan yan. Para saan pang nagsisimba kayo kada linggo? Kung masamang tao naman pala kayo mula Lunes hanggang Sabado. Ate, alam mo naman ang napagtalunan namin ng asawa ko, di ba? Ayoko naman na ito na lang lagi ang pag-aawayan naming dalawa. Parang bawang at sibuyas lang ipagdadamot mo pa eh. Wag naman sanang sumakit ang tiyan nyo kapag iniluto nyo yung pinagdadamot ninyo. Grabe ang pagkaswapang nyo. Aba, sige, ganyan pala ang gusto nyo ha? Yung walang pansinan, walang bigayan? Sige, yan na lang. Kanya-kanya na tayo. Wala na rin kayong mahihinging tulong sa amin ng asawa ko. Mayroong mga tao na hindi maiwasang umasa sa iba. Hindi dahil sa kawalan ng kakayahan, kundi sa paniniwalang mas madali ang buhay kung palaging nakasandig sa iba. Katulad ni Cheryl na ultimo butil ng bigas ay inihihingi pa sa ibang tao. Dahil iniisip niya na malaki ang matitipid niya. Ngunit sa kabila naman ng palagi niyang pangiistorbo sa iba, ay ang siya namang kadamutan na namumutawi sa kanya. May magbabago pa kaya kung masusubukan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa o sadyang mas mangingibabaw ang kasamaan sa kanya sa kabila ng pagiging mabuting tao ng iba tungo sa kanya? Karen, meron ba kayong magic sarap dyan? Baka pwedeng makisuyo ako. Pahiramin mo naman ako. Nagluluto na kasi ako. Hindi ko napansin na wala na palang magic sarap. Sige ate, sandali lang. May bagong grocery kayo Kita ko kanina pag uwi mo Dami mong bitbit na plastic Opo ate. Nagbigay kasi sa akin si Alan kaya naggrocery na ako para makatipid na rin. Para sa budget namin ngayong buwan. Mga baon din ng mga bata tapos dito sa bahay. Ganun ba? Kaya pala baka meron ka rin dyang biskwit. Pahiramin mo na lang muna ako. Ibang babaon ko ng bata bukas. Alam mo naman ang asawa ko, walang kita ngayon. Kaya kung todo tipid kami. Sige lang ate, kuha ka na dun sa loob. Nabalitaan ko nga na ang hina ng bentahan ng isda ngayon. Hindi pa ba umuuwi? Kasi 'di ba kasama niya sa bangka yung asawa ni Jocelyn? Nakita ko kanina magkasama sila. Hindi pa umuuwi. Kasi nga, pinapaubos yung mga isda na huli niya. Jesus! Kapag uwi naman nun, wala rin naman siyang papartihin. Ang konti lang daw nang nahuli niya Tapos kakaltas pa ang bali niya. Hirap na nga kami. Yung gasol namin, paubos na. Sobrang nakaka-stress. Mabuti pang asawa mo ang ganda ng trabaho. Tapos palagi ka pang binibigyan ng pera. Swerte mo Hindi ka stress sa budget ninyo sa bahay? Nako, akala mo lang hindi ako nai-stress ate. Ang dami naming bayarin at ang mahal pa nung bayad sa school ng panganay ko. Todo higpit nga kami ngayon. Uy, baka mamaya sabihin mo nakaka-istorbo pa ako 3 biskwit lang naman tong hiningi ko tapos kumuha ako ng isang balot ng Yakult. Nakita ko kasi 4 yun. Hindi ba masama ang loob mo? Ibabalik ko na lang to. Hindi na ate, sige okay lang yan. Para naman sa mga bata Salamat. Ikaw lang ang nakakatulong sa amin. Ang understanding mo kasi, yun si Mata. Kahapon nangihingi ako ng isang pitsyal ng tubig. Di ako binagbigyan. Ang yabang. Porke nasa abroad ang asawa, iba na talaga ang ugali ng mga tao, kapag nakakaangat na. Ikaw huwag kang gagaya sa kanila. Patuloy kong inuuto si Karen habang iniisa-isa kong hiramin ang mga sangkap sa kusina na nakikita kong marami siyang stock. Sila lang naman ang nakaaangat na pwede kong malapitan. 5 bahay ang meron sa loob ng compound namin at lahat yon ay mga kapatid ng asawa ko. Meron na rin silang kanya-kanyang pamilya at ang asawa ni Karen na si Alan ang may pinakamagandang kitaan. Sila lang ang madalas kong malapitan dahil yung bahay namin ay magkadikit lang talaga.
Kinabukasan, habang hinahanda ko ang kanin na isasangag ko, napansin ko na wala na pala kaming mantika. Kaya pinapunta ko ang anak ko sa bahay ni na Karen para manghingi ng mantika. Matapos kong magluto, napansin kong wala na pala kaming toyo para pansawsawan. Kaya pinatakbo ko ulit ang anak ko para manghingi ng toyo, kalamansi at sili. Mabilis naman magbigay si Karen dahil hindi rin naman siya pwedeng tumanggi. Panganay sa magkakapatid ang asawa ko. Yung iba lang talaga ang masasama ang ugali, pati asin pinagdadamot pa sa akin. Nang makapasok na ang mga bata, napansin ko na maglalaba si Karen. Dahil inaayos niya ang washing machine nila na nakalagay sa labas ng bahay. Maglalaba ka? Ay, oo te, mga puti. Wala na kasing uniform ang mga bata eh. Saka pati na rin uniform ni Alan. Wow, ang sipag mo talaga. Pagkatapos mo maglaba, sabihan mo ko ha. Makikisalang na rin ako. Sayang naman ang sabon sa washing mo kung itatapon mo na agad eh. Sige ate, pero maglalagay ako ng sunrocks na puti ah. Huwag mo lagyan ng dekolor ang ipapasalang mo. Baka kasi magpatsi-patsi yan. Tawagin na lang kita ha. Hinintay kong matapos ang unang salang niya at nang umalis siya, inilagay ko na ang mga damit namin. Nagulat pa si Karen nang makita niyang nakasalang na ang mga labahin namin kahit na hindi niya pa naman ako sinasabihan. Bakit ka naglagay agad ate? Hindi pa ako tapos, may 2 pa akong damit na isasalang. Ang tagal mo kasi kaya sinalang ko na. Gusto mo isabay mo na lang din kasi kaunti lang naman yan oh. Damit lang yan ng 2 bata. Makikisabay na lang rin sa banlaw ha, saka pababad sa downy ha. Yung violet ang downy nyo, di ba? Bango yan eh, sobra. Bigyan na lang kita ng pambanlaw mo ate. Kailangan ko kasing unahin tong sa uniform ng asawa ko eh. Uuwi na yun mamaya, kaya dapat matapos na ako sa paglalaba. Baka kasi hindi matuyo. Naku, sira pa naman ang dryer namin. Hoy, ano ba yan? Ang tamad mo naman. Makikisabay lang naman ang labahin eh. Siguro, nasusulsulan ka na ni Matano. Parang nagiging pareho na kayo na ugali eh. Akala ko pa naman iba ka sa kanila. Eh, hindi naman sa tamad ako. Pero damit yan ng mga anak mo ate. Damit na mga pamangkin mo. Para makikisabay lang eh. Para saan ba na magbabanlaw ka rin naman? Akin na nga. Baka sumama pang loob mo sa akin at magsumbong ka rin sa asawa mo. Ganyan na ganyan ang ginawa sa akin ni Mata eh. Kaya yun, tumawag sa akin si Frederick, nagagalit. Baka ako naman ang sugurin ngayon ni Alan. Sige na ate, ako nang bahala dyan. Palihim akong ngumisi dahil napansin ko na siya na nga talaga ang nag-asikaso ng labahin ko. Ito ang maganda sa pagiging asawa ng panganay na kapatid. Pwede ko ring utusan ang mga nakababata nilang kapatid o asawa nila. Nakapagpahinga ako noon buong maghapon. Nakaidli pa nga ako. Nagising na lang ako nang dumating ang asawa ko at may dala siyang mga isda. Nilinisan ko muna ang mga yon bago ko inilagay sa ref. Nagsabi pa siya sa akin na bigyan ko ng tagi-isang isda ang mga kapatid niya pero hindi ko sinunod. Bakit ko sila bibigyan kung sila nga hindi naman nakakatulong sa amin? Nagbigay ng pera sa akin ng asawa ko kaya nakabayad ako ng kuryente. Bumili rin ako ng bigas pero hindi na ako bumili ng iba pang rekado sa kusina dahil marami namang pinamili si Karen. Sa kanya na lang ako manghihingi. Nang gabing yun, nagpahingi ako ng toyo, mantika at sibuyas sa bahay ni na Karen para sa lulutuin kong adobo. Nang matapos ako, kami lang ang kumain. Hindi ako namigay kahit na pinaparinggan ako ng mga nakakaamoy na masarap nga ang niluluto ko. Kinabukasan, umuwi si Alan na may dalang pizza at cake. Mukhang may handaan sa bahay nila. Kaya pasimple kong kinuha yung mangkok na hiniram ko para ibalik. Karen, isasauli ko na sana tong mangkok. Sorry hindi ako nakapagbigay ng ulam. Sakto lang kasi sa amin eh. Hayaan mo, sa susunod kapag maraming huli ang kuya mo, magbibigay ako ng isda. Ano yan?
Bakit parang may celebration kayo? Oo ate. Anniversary kasi namin ni Alan eh. Hindi ko nga alam na magdadala siya niyan. Wow! Ang sarap siguro niyang pizza, no? Overload pa. Doon niya yan binili sa mahal, ano? Yung manipis ang crust, tapos maraming cheese. Naku, sarap niyan. Sana bilhan din ako ng asawa ko ng ganyan. Sandali lang ate, bibigyan kita. Dito ko na lang ilalagay sa paper plate. Hindi pa kasi ako nakakapaghugas ng plato eh. Dalawahin mo na sana kasi cravings ko yan ngayon eh. Saka, ano yung cake mo? Chocolate ba yan? Black Forest, favorite ko. Wait lang ha, abutan na lang kita mamaya pagtapos na kaming magpicture ng asawa ko. Nagbibihis pa kasi siya eh. Isang slice lang naman eh. Hindi naman siguro kabawasan sa picture yun. Sige, okay lang rin naman sa akin kung ayaw mo rin akong bigyan. Sino ba naman ako, di ba? Nagsasauli lang naman ako ng mangkok eh. Abutan na lang kita mamaya ate. Malapit ka lang naman eh. Saka hindi naman namin to basta mauubos. Magbibigay rin kami mamaya sa mga kapitbahay. Ikaw ang una kong aabutan. Okay, sige. Kung yan talaga ang gusto mo, enjoy mo na lang yan. Baka mas mabusog ka kapag pati yung kaunting slice na ibibigay mo sa akin eh, kakainin mo pa. Wait lang pala ate. Eto na, bibigyan na kita. Alam kong hindi ako matitiis ni Karen dahil mabilis siyang maawa. Sobrang saya ko nang makabalik ako sa bahay. Kinain ko lahat ng bigay sa akin dahil ako lang naman mag-isa sa bahay. Yung asawa ko kasi nasa bangka, tumutulong mag-angkat ng yelo. Habang kumakain ako, napansin kong may pagtatalo sa loob ng bahay ni Karen. Dahil nga pader lang ang pagitan namin, dinig ko ang usapan nila ng asawa niya. Hindi mo man lang kasi hinintay. Sabi ko pipicturean pa natin yun. Anniversary natin. At binili ko yun para sa'yo. Ikaw dapat ang unang kakain nun. Hindi yung ipamimigay mo kaagad sa iba. Hindi ko naman basta pinamigay sa iba eh. Sa asawa naman ng kuya mo. Nakakahiya naman kasi kay Ate Cheryl, nandito na siya kanina. Anong nakakahiya sa pagtanggi, mahal? Hindi sa lahat ng bagay magbibigay ka. May pagkakataon na pwede ka magbigay, pero hindi naman pagiging madamot ang pagtanggi. Nakakatampo ka naman eh. Pinaghirapan ko yun para sa'yo, hindi para sa ibang tao. Napangiwi pa ako nang marinig ko yun. Ang damo talaga ni Alan kahit na kailan. Pare-pareho silang magkakapatid. Nakaramdam ako ng pagsama ng loob dahil pakiramdam ko pinagdadamutan ako ng lahat. Para saan ba nakapirasong pagkain lang yon? Nagmumukha tuloy akong timawa sa kanila. Sa inis ko, nag-order ako ng 2 pizza para pag uwi ng mga anak ko may makakain kami. Gusto kong ipakita sa Alan na yon na may kakayahan akong bumili ng pagkain. Sinadya ko talaga na makita nila na gumastos ako ng mahal para sa masarap na pagkain. Mga anak, pasok na sa loob, kakain na tayo. Baka kasi sabihin ng iba dyan, hindi tayo nakakakain ng ganito eh. May binariringgan ka ba? O bakit? Natatamaan ka ba ha? Wala akong pakialam kung kakain kayo ng ganyan. Pero sana, bago ka gumastos ng ganyan, alamin mo rin paano bumili ng sarili niyong gamit sa bahay. Ang yabang mo naman. Anong akala mo? Ikaw lang may kakayahan, ha? Hey, wag mo akong pinagmamalakihan, Alan! Hindi ako nagmamalaki. Nagsasabi lang ako. Kasi panay kahingi dito sa bahay. Akala mo ata hindi ko napapansin na ang bilis maubos ng mga pinamili namin. Tama na yan, Han. Huwag mo na maipahiya si Ate Cheryl dito. Hindi ko yan pinapahiya. Dahil tayo-tayo ang nakatira sa compound na ito. Magkakamag-anak tayo. Yan lang naman ang may kakaibang ugali eh. Hindi porket kami ang mahirap dito. Ganyan na kayo makitungo sa akin. Ano bang hinihingi ko sa inyo? Hindi ba yung mga kailangan lang naman namin sa bahay? Tumutulong din naman ako sa inyo ha. Palibasa, ang nakikita mo lang yung mga mali ko eh. Naging mabuti rin naman ang pakitungo ko sa inyo ah. Nakakasama kayo ng loob eh. Pasensya ka na ate. Mainit lang talaga ang ulo ng asawa ko.
Gusto nyo ata magkanya-kanya na lang tayo rito eh. Huwag na lang tayo magpansinan para walang hingian. Para sa kakarampot na asin, nagpapakilala ka na ugali eh. Pati ba naman ganun bagay pag dadamot mo pa? Ha? Ay, sige! Kayo na ang nakakaangat sa buhay! Pumasok ako sa loob ng bahay na may sama ng loob. Hindi ko makita ang mali ko dahil nanghihingi lang naman ako dahil sa marami silang sobra. Hindi ko na sinabi sa asawa ko ang nangyaring alitan namin ng kapatid niya dahil ayaw ko na sana ng gulo. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko na paubos na ang bigas namin at mayroong bagong biling isang kaban sina Karen. Kaso, iniisip ko na kapag manghihingi ako sa kanya, isusumbat na naman yon ng madamot niyang asawa. Kaya ang ginawa ko, pinaringgan ko na lang siya para siya ang magpakumbaba sa akin na dapat niya namang gawin. Aba, magsitigil nga kayo mga bata kayo! Iyak kayo ng iyak! Wala nga tayong may sasaing, di ba? Wala tayong bigas! Wala namang puso ang mga kamag-anak ng tatay niyo eh! Hahayaan lang nila tayo mamatay sa gutom! Tapos, kapag may nagbigay naman sa atin, iisipin naman nilang pabigat tayo sa kanila! Habang pinagagalitan ko ang mga anak ko, napansin kong bumukas ang pinto ng bahay ni Karen. Sinadya kong hindi lumingon. Pinagpatuloy ko pa ang magalit sa mga anak ko na alam kong hindi matitiis ni Karen. Isa pa! Papaluin ko talaga kayo! Mamaya na kayo kumain! Kapag nakabalin na ang tatay nyo, magluluto ako ng lugaw. Wala tayong magagawa. Mahirap lang tayo. Ate Cheryl, huwag mo naman pagalitan ng ganyan ng mga bata. Bakit mo ba pinakikialaman ang ginagawa kong pagdidisiplina sa mga anak ko? Pinapamukha ko lang sa kanila na mahirap kami at kapag nakakaramdam sila ng gutom, huwag silang umiiyak. Dahil wala namang tutulong sa amin, di ba? Bakit ba hindi pa kumakain ng mga bata? Kanina pa ba yan? Baka magkasakit sila. Wala nga kaming makain. Ano ipapakain ko? Wala kaming bigas. Sandali lang, magtataka lang ako para makapagsaing na kayo. Wag na. Baka hindi rin naman yan malunok, no? Dahil baka masama ang loob nyo magbigay. Hayaan ko na lang na magutom ang mga bata. Mamaya pa niyan awayin pa ako ng asawa mo. Nakakahiya naman masyado. Hindi ko naman sasabihin sa kanya. Para sa mga bata naman eh. Hindi naman nun matitiis sa mga pamangkin niya. Para makakain na rin sila. Kawawa naman eh. Kahit naman pagalitan mo yung mga bata, hindi naman yan titigil kung kumakalam talaga ang sikmura nila. Ano namang gagawin namin sa bigas kung wala rin naman kaming magiging ulam? Buti sana kung magbibigay ka ng skinless longganisa sa amin. Kasi kanina nakita ko may order ka. Baon ng mga bata yun bukas eh. Pero sige, para lang makakain na kayo. Kapag may iba pa kayong kailangan, magsabi lang kayo ha. Kaysa naman nagtitiis kayo sa gutom. Pakunwari pa ako na ayaw kong tanggapin ang ibinibigay ni Karen para siya ang pumilit sa akin. Humingi rin siya ng tawad sa nagawa ng asawa niya. Pero ang sabi ko, hindi ko alam kung kailan ako magpapatawad. Bigyan niya pa ako ng panahon para maghilom ang sakit na dinala sa akin ni Alan. Sa mga sumunod na araw, bumalik na ang pagiging malapit namin ni Karen. Natututunan ko na rin silang patawarin. Karen, baka meron ka dyan tubig. Isang pitsa lang. Wala kasi kaming nabili kanina. Wala akong pera pambili ng tubig. Sana nagsabi ka kanina ate, para pinasabay na kita ng deliver ng tubig. Ito, bigyan kita ng 50, bili ka ng tubig nyo. Bukas pa naman yun eh, pero kuha ka na rin ng isang pitsil. Salamat talaga Karen. Bait mo talaga. Hindi ko alam kung bakit mo pinatulan si Alan. Alam mo ba ha, na bata pa lang yon, masama na ugali nun. Madamot yun eh. Mabuti na lang. Hindi ka nahawa sa kanya. Huwag kang magbabago ha. Pinagpapala ang mga mababait na kagaya mo. Mabait naman ang asawa ko ate. Ganun lang talaga ang ugali niya. Kasi nga, gipit din kami sa pera. Tapos kailangan namin magtipid.
Nagugulat lang siya kung bakit ang bilis maubos ng grocery namin. Hindi naman ako ang nagsabi sa kanya yung kapatid niya. Napapansin daw kasi na palagi na lang sa bahay ang takbuhan mo. Hulaan ko kung sino nagsumbong sa kanya. Si Kulot yan ano? Yun lang naman ng intrimitida niyang kapatid. Palagi na lang akong napapansin. Hindi niya sinabi sa akin. Kinakausap ko naman siya tungkol dyan. Kasi nga kako, kakarampot lang din naman ang hinihingi sa amin. Kaya nga magkakatabi ang bahay natin para nagkakatulungan tayo. Correct ka dyan. Yun din namang naisip ng mga magulang nila. Kaya nagbigay ng bahay sa kanila na magkakatabi para may matatakbuhan. Kaso, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Hanggat kaya namin, magbibigay ako. Huwag lang masyadong sobra at kapag alam kong hindi napasok sa budget namin. Nang matapos ang usapan namin ni Karen, bumalik na ako sa bahay. Agad kong tinawag ang anak ko para pabilhin ng sigarilyo gamit ang pera na bigay sa akin ni Karen. May nahingi naman akong tubig. Sasapat naman yon ngayong araw. Tapos kapag naubusan kami, pwede naman akong manghingi pa bukas. Hindi naman marunong tumanggi si Karen at madali lang ding mauto. Sa paglipas ng mga araw, nabuhay kami sa pagkain ni na Karen dahil siya rin naman ang kusang nagbibigay ng ulam sa amin. Pati nga merienda ng mga bata. Hanggang sa dumating ulit ang asawa ko, nagbigay siya sa akin ng pera pambili ng pagkain at ibang gastusin sa bahay. Bala ko sanang mag-grocery pero napansin ko na karton-karton na naman ang pinamili ni Karen. Nang makita ko yon, alam kong may mahihingian na naman ako ng tulong. Bumili na lang ulit ako ng bigas dahil may ulam naman kami buong linggo dahil sa uwing isda ng asawa ko. Naku, ubos na pala yung binigay ni Karen ng mantika. Sandali nga, makahingi nga muna. Nene! Punta ka nga kay Tita Karen mo. Sabihin mo, pahiram daw muna ng mantika si Mama. Agad na umuwi ang anak ko na walang dalang mantika. Sinabi niya sa akin na si Tito Alan niya raw ang nahingian niya at sinabi na wala raw siyang maibibigay. May pambili raw ako ng sigarilyo at alak pero wala akong pambili ng mantika. Sa anak ko pa talaga sinabi ang mga yun. Sa inis ko, bumili na lang ako ng mantika at kahit na sinabi ng asawa ko na magbigay ako ng ulam sa kanila, hindi ko ginawa. Bakit mo ba ako pinipilit na bigyan sila? Hindi ako namimigay sa mga madadamot na tao. Kapag tayo walang-wala, hindi naman nila tayo tinutulungan ha. Kaya tigil-tigilan mo yung pagiging mabait mo sa mga kapatid mo ha. Ni hindi ka nga nila naiisip Masyado silang makasarili. Ang gusto nila, sariling pag-angat lang nila. Kapag tayo nakakaangat ng kaunti, hihilahin na nila tayo pababa. Sinadya kong iparinig yon sa lahat dahil gusto kong malaman nila na masama ang loob ko sa kanilang lahat dahil sa kadamutan nila sa amin. Totoo naman ang mga sinasabi ko. Ilang sandali pa, lumabas si Alan na siyang palagi na lang nakikialam sa problema naming mag-asawa. Anong pinagsasabi mo na madamot kami? Sige nga. Kailan kami nagdamot sa'yo ha? Ano ba yung pinuputak mo? Sa paghingi mo ba ng mantika na hindi na ibigay kanina? May pambili ka naman di ba? Nakakagastos ka nga sa bisyo mo. Tapos sa pangangailangan sa bahay niyo wala. Ang bastos mo talaga ano? Hindi ka talaga marunong gumalang. Ang kapal na mukha mo sabihin sa akin yan akala mo yata kung sino ka Huwag mong pakialaman ang bisyo ko ha, dahil hindi ninyo pera ang pinapambili ko. Hindi namin pera, pero yung mga pagkain naman namin ang inuubos mo. Yan pa unti-unti mong paghingi ng mantika, toyo, asin at asukal. Alam mo bang nakaka-apekto sa pag-budget namin? Imbis na matitipid namin, nauubos ka agad dahil sa kahihingi mo. Akala mo ata yung grocery namin, grocery mo rin. Kapag alam mong meron kami, sa amin na lang lahat. May pera ka naman, di ba? May pera ang asawa mo. Bakit hindi yun ang gamitin mo? Hindi yung nabubuhay ka sa panayhingi. Hindi kami nagdadamot. Pero minsan, sobra na ang pagpapabigat mo sa amin.
Awatin mo yung asawa mo, Karen. Ha? Isa pa kayong mga kapatid ng asawa ko eh. Mga toxic at magdadamot. Ikaw lang naman ang nagpapatoxic dito sa amin eh. Yung pagiging buraot mo. Ang yabang mo talaga, no? Tandaan mo, baka yung pinagyayabang mong pag-angat sa buhay eh. Bigla na lang yung mawala sa'yo. Ha? Akala mo naman, kung sino ka makapagsalita? Hindi ka ba natulungan ng asawa ko noong bata ka pa, ha? Di ba? Ang asawa ko nagpaaral sa'yo? Wala kang utang na loob. May utang na loob ako sa kuya ko. Kaya nga kapag may kailangan siya, tumutulong kami. Lalo na kapag para din sa mga pamangkin namin. Kaso ang problema dito, ikaw mismo. Kung alam lang sana ni kuya paano ka manghingi sa amin, pero nuknukan naman ang kadamutan. Okay sana kung yung pagdadamot mo para sa pamilya nyo. Kaso naman ang ginagawa mo para sa sugal mo at sa bisyo mo. Wala kang karapatan na pakialaman ang ginagawa ko. Naglilibang lang ako dahil deserved ko yon. Tama na yan. Huwag na kayong mag-away para sa ganyang bagay. Naririnig pa ng mga bata ang pinag-uusapan ninyo. Tama na yan. Ganyan! Makinig ka sa asawa mo. Hindi yung palagi kang galit sa akin kahit naman wala akong ginagawang masama. Mabuti pa yung asawa mo eh. Marunong umunawa ng sitwasyon. Pasensya ka na sa nangyayari, ate. Problemado kasi kami ngayon sa pera, kaya mainit ang ulo ng asawa ko. May problema naman pala kayo. Tapos akong pagbubuntungan niya ng galit. Aba, mali naman yun. Kausapin mo yung asawa mo, ha? At baka hindi ko na yan matansya. Ha, gulo talaga. Kung hindi ka lang mabait, naku Karen, matagal lang supalpal yung asawa mo. Sa sobrang bait nga ng asawa ko, sinasamantala mo. Kapag wala ako, saka ka bibira ng hingi dito sa bahay. Sana naman magkaroon ka ng hiya. Kung gusto mo na palalain tong away na to, pagbibigyan kita. Ano ba? Tama na nga sinabi. Tara na sa loob, huwag mo na itong palalain. Mag-usap muna tayo. Kahit na ayaw pumasok ni Alan sa loob ng bahay nila, napilit pa rin siya ng asawa niya. Grabe ang ugali ng lalaki na yon. Pinasama niya talaga lalo ang tingin sa akin. Sobrang sakit ng ulo ko, kaya pumasok ako sa kwarto. Para kahit na paano ay makapag-relax naman ako, nagsugal muna ako sa cellphone ko. Malaking pera ang naipasok ko, galing sa bigay sa akin ng aking asawa. Pero ilang oras lang din, naubos yun. Bad trip naman oh. Ang malas naman ng buhay na to. Laki ng pera na talo ko. Paano kaya to? Matagal pa ulit bago magbigay ang asawa ko eh. Mapuputulan kami ng kuryente nito. Kung uutang naman ako kay Karen, alam ko hindi ako pahihiramin ng madamot ng asawa. Ay, ano ba naman to? Kainis talaga! Mas lalo akong nakaramdam ng inis nang marinig kong nagtatalo ang mag-asawa. At lahat yon tungkol sa paghingi-hingi ko ng mga kakarampot nilang sangkap. Grabe naman talaga. Pati ba naman asin gustong ipagdamot sa akin? Kapag nakarma yang si Alan sa mga ginagawa niyang pagdadamot, matutuwa talaga ako. Hindi natapos ang pagtatalo ng dalawa. Hanggang sa pumayag na lang si Karen na kahit na anong mangyari, hindi na siya magbibigay sa akin ng kahit na ano. Wala na, nalaso na ng asawa niya ang utak niya. Kinabukasan, magluluto ako ng almusal ng mga bata, pero napansin kong wala pala akong bawang at sibuyas. Nang buksan ko ang wallet ko, magkano na lang ang laman nun. Kung gagastusin ko pa yon pambili ng sangkap, hindi ako makakabili ng sigarilyo. Hindi pwede yun, dahil baka masira ang buong araw ko kapag nangyari yun. Nak, punta ka nga kay Tita Karen mo. Sabihin mo baka pwedeng pahiramin muna niya ako ng bawang at sibuyas. Wala lang kamo tayong pambili. Pero tingnan mo muna kung andoon ba si Tito Alan mo. Kapag nandun, huwag ka na muna manghingi. Pasimple ka lang ha. Sabihin mo, babalik ko rin yun kapag nakapamalengke kamo ako. Nakiramdam ako sa anak ko kung mabibigyan ba siya, pero bumalik siya sa bahay na walang dala.
Ang sabi raw sa kanya ni Karen, hindi pa raw siya nakakapamalengke kaya wala rin silang bawang at sibuyas. Alam ko na nagsisinungaling siya dahil nung nagpunta ako sa bahay nila nung nakaraang araw, ilang kilo yon nakalagay pa sa basket. Kaya ang ginawa ko, ako na ang nakiusap kay Karen. Sige na, para namang iba tayo rito eh. Huwag mong sabihin, nagiging madamot ka na rin gaya ng asawa mo. Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Sa mata ng Diyos, kasalanan yan. Para saan pang nagsisimba kayo kada linggo? Kung masamang tao naman pala kayo mula Lunes hanggang Sabado. Ate, alam mo naman ang napagtalunan namin ng asawa ko, di ba? Ayoko naman na ito na lang lagi ang pag-aawayan naming dalawa. Para bawang at sibuyas lang ipagdadamot mo pa. Eh wag naman sana sumakit ang tiyan ninyo kapag iniluto niyo yung pinagdadamot ninyo. Grabe pagkaswapang nyo. Aba, sige, ganyan pala gusto nyo ha? Yung walang pansinan, walang bigayan. Sige, yan na lang. Kanya-kanya na tayo. Wala na rin kayo mahihingi na tulong sa amin ng asawa ko. Nagiging matigas ang puso nila sa amin. Simula ngayon, tinatakwil ko na rin sila. Kakausapin ko ang asawa ko pag uwi niya para ipamukha sa kanya na wala nang pakialam sa kanya ang mga kapatid niya. Sobrang sama ng loob ko kay Karen dahil hindi ko alam kung paano ba nila naaatim na makita kaming naghihirap kahit na meron naman sila. Nakaya ko ang pagsikapan ang buong linggo namin hanggang sa dumating ulit ang asawa ko. Mas malaki ang kita na ibinigay niya sa akin at meron siyang dalang mga pusit. Inutusan niya akong ibigay yon sa kapatid niyang madamot. Ang tagal mong nawala rito, kaya hindi mo alam kung paano kami naghirap ng mga anak mo dahil sa mga madadamot mong kapatid. Alam mo ba, yang si Alan, ultimo, butil ng asin eh. Akala mo, ikamamatay niya kapag ibinigay sa akin. Kaya dyan lang yung puset. Iluluto ko yan kapag wala na tayong may ulam. Simula ngayon ha, magdadamot na rin ako sa kanila. Hindi ko napansin na narinig pala ni Alan ang usapan namin ng asawa ko dahil palabas na siya para pumasok sa trabaho. Ano na naman yung sinasabi mo, te? Akala mo inaapi ka namin kapag wala ang asawa mo. Bakit, hindi ba? Hindi nga kayo namigay nung nangihingi ako eh. Damay mo na yung asawa mo na naging maramot na rin tulad mo. Ate, nasabi ko naman sa'yo ang problema namin, di ba? Todo higpit nga kami ngayon eh. May mga pangangailangan kaming kailangang isang tabi dahil nauubusan kami ng budget. Lalo na ngayon, nagmahal na ang mantika at ang sibuyas. Hindi na nga ako nagluluto ng may sibuyas eh. Kaya pasensya ka na kung hindi ko na ibibigay yung hinihingi mo. Ay sis, kunwari ka pa. Halata naman ding may kadamutan kang taglay. Sadyang nailabas lang ang asawa mo. Ayoko na makipagtalo pa sa inyo. Hindi tumigil si Alan sa pagpapaliwanag sa asawa ko. At ito namang asawa ko, paniwalang paniwala sa kapatid niya. Sa inis ko sa kanya, pinalayas ko siya sa bahay. Buwisit siya para pagsabihan ako na wag ko kasi ugaliin na umasa sa iba dahil nagbibigay siya ng pera sa akin. Sira na ang araw ko buong maghapon. Lahat yun ay isinisisi ko kay Alan. Noon pa lang talaga, masama na ang tingin sa akin ng taong yun, kaya hindi kami nagkakasundo. Tapos yung asawa ko naman, palaging mga kapatid niya ang iniintindi. Sa paglipas ng mga araw, hindi na talaga kami nagkikibuan, kahit na saan pa kami magkasalubong. Pati ang mga anak ko, pinapagalitan ko sila kapag pumupunta sila sa bahay ni na Alan. Saan galing yan? Itapon mo nga yan. Mamaya nahulog lang yan eh. Tapos ibinigay sa inyo. Alam niyo naman kung gaano kagdamot ang pamilya na yan. Hindi yan basta mamimigay sa inyo. Sabi lang itapon niyo yan eh. Baka magkasakit pa kayo. Ate, malinis yan. Bakit naman namin bibigyan ng marumi ang mga bata? Jesus! Kunwari ka na namang diyang mabait. Bakit ngayon? Bigla kang gaganyan-ganyan sa mga anak ko, ha? Wag na. Baka sumama pang tiyan nila.
Dahil mamaya, isusumbat na naman yan ng asawa mo. Oh, sa inyo na yan. Niluto nga namin to para sa mga bata eh. Hanggang ngayon ba, te? Galit ka pa rin? Maayos naman kaming pakitunguhan ng asawa mo. Malamang, lason na lason ng ala na yan ang utak ng asawa ko. Huwag mo nga akong kausapin. Nasisira lang ang araw ko sa inyo. Ibinato ko ang pagkain kay Karen dahil ayaw niya itong tanggapin. Kahit na anong bait-baitan niya, hindi ako magpapadala sa kanya dahil kilala ko na sila ng asawa niya. Sa susunod, iyon ang gagamitin nila para siraan ako. 1 linggo ang lumipas nang bigla na lang kaming naputulan ng kuryente. Nakalimutan ko palang magbayad dahil nagastos ko na ang pera na bigay ng asawa ko. Hindi pwedeng umuwi yon na wala kaming kuryente at kawawa naman ang mga bata. Mainit pa naman ang panahon. Dahil wala pa akong ipambabayad para makabitan kami ng kuryente, nagpunta ako kina Karen para sana makisuyo. Kaso, naroon naman ang asawa niya. Kahit na 1 linggo lang, hanggang sa makabalik ang kuya mo. Hindi naman siguro mahal ang dagdag na kuryente nyo, no? Kaunti lang naman ang gamit namin eh. Huwag nyo na lang buksan ang aircon. Saka kapag wala naman kayong pinapanood, pakipatay ang TV. Pansin ko kasi, kahit na wala namang nanonood, nakabukas yun. Tapos yung ilaw nyo, lagi pang nakabukas. Grabe naman yan. Bakit ikaw pang magmamando sa akin kung anong gagawin ko sa bahay ko? Alam mong mainit, hindi ko bubuksan ang aircon? Swapang talaga nito, no? Pati pagpapakabit ng kuryente, ayaw mo? O anong ugali yan? Hindi ate, ang ibig sabihin ng asawa ko, para sana makatipid tayo. Alam naman natin na mahal ang bayad sa kuryente, di ba? Pagiging practical lang din ate. Baka kasi biglang tumaas ang bill namin eh. Hindi na! Sabihin niyo na lang kung ayaw ninyo. Ang dami niyong paliwanag dyan. Hindi na talaga kayo makatulong sa amin, ano? Hindi na kayo naawa, ha? Sa mga bata? Mainit? Tapos walang kaming kuryente? Sobra na to. Intindihin mo rin sana ate. Nakikisuyo naman kami na magtipid ka. Hindi naman namin sinabi na hindi namin kayo papakabitin. Hindi na! Hindi ko na nga kailangan yung tulong nyo. Sumasama pala loob nyo eh. Sa simpleng pakisuyo ko. Maayos naman ako nakikipag-usap sa inyo eh. Hala, wag na. Baka ikamatay nyo pa kapag tumulong kayo. Gagawan ko na lang to ng paraan. Hinabol pa ako ni Karen para pilitin ako na makikabit na sa kanila, pero ayaw ko na. Kahit lumuhod siya sa harapan ko, hindi ko na siya pakikinggan. Wala na silang ibang dinala sa pamilya namin kundi sama ng loob. Makikikabit lang ng kuryente, sila pa ang magsasabi kung ano lang ang pwede kong gamitin. Sana wag mangyari sa kanila to dahil hindi ko rin sila tutulungan. Nagsanla ako ng gamit para lang makalikom ng pera na ipambabayad sa kuryente. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo akong nakakaramdam ng galit kay Alan at sa pamilya niya. Gusto ko siyang pahirapan para naman bumaba ang tingin niya sa sarili niya dahil masyado siyang mayabang. Hindi ko alam kung paano ako umabot sa punto na naghahanap na ako ng mangkukulam na pwedeng gumalaw sa kanya. Ito na lang din ang naiisip kong paraan para makaganti sa kanila. Gusto ko yung mahihirapan talaga siya. Sandali. Huwag na si Alan. Si Karen na lang siguro. Para mas lalong mahirapan si Alan. Mahal na mahal nun ng asawa niya eh. Baka ikamatay niya kapag nalaman niyang walang lunas yung sakit ni Karen. Ganon ang gusto ko. Yung sagad na sa kaluluwa ang pagpapahirap sa kanya. Detalyado kong ibinigay sa mangkukulam ang lahat ng alam ko tungkol kay Karen. May dala rin akong gamit niya na siyang naging pangunahing sangkap para sa ritual. Mabuti na lang donation lang ang ibibigay sa mangkukulam, kaya nakapagbigay ako ng maliit na halaga. Nang makauwi ako,
Nasa lubong ko pa si Karen na nagmamadaling umuwi sa kanila. Oh, saan ka galing? Hinatid ko lang sa kanto ang kapatid ko. Pumasyal kasi kanina eh. Ay, naku, nakalimutan ko, may pinapakulo pala ako sa bahay. Ay, sige ate, una na ako ha. Pinagmamasdan ko siya. Mukhang normal pa naman siya. Siguro hindi pa ngayon gagana ang kulam na pinagawa ko sa kanya. Kinabukasan, nagising ako dahil sa isang iyak. Nagulat ako dahil akala ko kung anong kaguluhan ang nangyayari. Yun pala, galing sa bahay ni na Karen. Napangisi ako nang maisip ko na baka ngayon na nangyayari ang ritual na pinagawa ko. Gusto kong makita mismo ng mga mata ko ang nangyayari sa babae na yon. Huwag mo masyadong hawakan. Ang sakit. Ang sabi ko naman sa'yo, magdahan-dahan ka eh. Mamaya mamamaga pa to. Mamaya ipapahilot natin yan. Ipapatawag ko si Ate Sonia. Sandali lang. Ang sakit kapag ginagalaw. Hayaan na lang muna natin. Anong hayaan? Hindi pwede na nakaupo ka lang sa simento. Lalo ka lang malalamigan yan. Lalong sasakit. Kapit ka sa akin ha? Dahan-dahan lang. Bubuhatin kita. Naiyak na lang si Karen habang buhat siya ng asawa niya. Napansin ko rin na namamaga ang paa niya at parang may bukol yun. Hindi ako umalis sa bahay nila dahil nandoon naman ang iba niyang mga kapatid. Mga pakunwari din tong mga to na nag-aalala eh. Ilang sandali pa, lumabas si Alan. Ano namang nangyari sa asawa mo? Kanina, naghahain siya ng pagkain. Hindi niya napansin na may pusa sa likuran niya. Ayun, natapilok. Pinaalagaan ko muna siya sa mga bata. Dahil papasok ako sa trabaho ngayon. Mamayang gabi pa pwede si Ate Sonia para mahilot siya. Naku, karma na siguro yan ano? Bilis talaga gabain ng mga taong masasama ang ugali. Kung nagpunta ka lang dito para ganyanin ang asawa ko, mas maganda pang bumalik ka na lang sa bahay mo. Ayan! Ganyan na ganyan yon. Ganyan mismo kasamang ugali. Kaya hindi na ako magtataka ha kung mas lalala pa ang nangyayari dyan sa asawa mo. Kasi nga, binabawian ka. Sa damot mo ba namang tao? O ngayon, malalaman mo na kung bakit kailangan mo magpakumbaba sa iba at kung paano tumulong sa ibang tao. Te, please lang. Huwag ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong simulan ng gulo. Hanggat may respeto pa ako natitira para sa'yo. Huwag mong ubusin. Naku, sus! Kunwari pang nire-respeto ako. Ewan ko na lang talaga. Basta, deserve makarma ang mga masasamaang ugali. Alam kong nagagalit na si Alan sa mga sinasabi ko, kaya umalis na ako at umuwi sa bahay. Kahit naman anong gawin nilang pagpapahilot kay Karen, wala naman silang mapapalay. Hindi yun gagaling. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang sakit na nararamdaman ni Karen. Kahit 10 oras ng gabi, naririnig ko siyang umiiyak. Istorbo na nga sa tulog ko. Ilang manghihilot na rin ang tinawag nila pero wala pa rin nakapagpapagaling kay Karen. Yon ang gusto ko dahil nakikita kong nahihirapan si Alan. Hindi na siya gaanong nakakapasok sa trabaho kaya nababawasan na rin ang kita nila. Apektado talaga ang kabuhayan nila. Sa mga nakikita ko, masaya na ako. Basta ang gagawin ko na lang, magsugal sa cellphone ko. Saka na lang siguro ako magsusugal ng totoong baraha kapag natuluyan na yan si Karen. Ilang araw pa ang lumipas. Nang makauwi ang asawa ko, tinulungan niya ang kapatid niya na dalhin sa ospital ang asawa nito. Hindi niya na ibigay sa akin ang buo ang pera dahil sabi niya siya ang nagbayad sa sasakyan noong dalhin si Karen sa ospital. Ano ba naman yan? Ay sus, hindi ka nag-iisip talaga no? Inuuna mo pa silang tulungan? Oh,
Ano mapapala mo kapag tinulungan mong kapatid mo, ha? Baka akala mo superhero ka. Nagtalo kami ng asawa ko dahil sa mga sinabi ko. Ang hirap kasi sa kanya, mas nangingibabaw ang awa sa ibang tao. Kung yung mga tao nga na yun, hindi naaawa sa amin. Hindi ako papayag na libre lang ang pagtulong ng asawa ko kaya babawian ko sila. Nang kinabukasang pumasok si Alan sa trabaho, nagpunta ako sa bahay nila para tingnan ang pwede kong makuha. Bago ako pumunta sa kusina, nakita ko si Karen na nakaupo sa sofa nila. Nilapitan ko siya para tignan ang kanyang kalagayan. Ano ba naman yan? Namamaga na ang paa mo. Hindi pa ba yan puputulin? Tapos nangangayayat ka na. Uy, nakakakain ka pa ba? Nakakain mo pa ba yung mga pagkain na pinagdadamot mo sa akin? Huwag naman sana ngayon, ate. Nakikita mo na nga na nahihirapan ako eh. Kitang-kita ko nga eh. At ang saya nga. Yan na kasi ang karma ninyong mag-asawa. Akala nyo kasi magiging masaya kayo habang buhay, habang may ibang tao na nahihirapan. Naka, wala ka ng pag-asa, Karen. Siguro, mas maganda kung magbigti ka na lang. Isipin mo ha, nahihirapan na sa iyong asawa mo. Tapos, yung mga anak mo rin. Hindi naman nakakatulong ang mga sinasabi mo sa akin. Kung alam mo lang kung paano ko nahihirapan. Nagkakaroon na nga ako ng depression dahil dito. Aba, depressed ka na pala. Magpakamatay ka na kaya. Hindi ka naman na rin talaga gagaling eh. Pinapatagal mo pa ang paghihirap ng pamilya mo kakaalaga sa'yo. Aba, siya. Ayoko na ng maraming daldalan pa. Naalala mo yung gastos ng asawa ko nung dinala ka sa ospital? Sisingilin ko yon ha. Kukuha na lang ako sa kusina. Nakita ko may isang bote ka pa ng mantika dun Tapos yung mga toyo at suka na rin. Ay, naku, wala na rin pala kaming bigas. Kukuha na rin ako. Oh, baka sabihin mo. Pambuburaot yon ha. Bayad lang yon sa gastos ng asawa ko. Aba, baka akala ninyo libre yon. Ano kayo, sinuswerte? Hindi na siya umapila pa sa sinabi ko. Tahimik lang siya na para bang ang daming gumugulo sa utak niya. Halos limasin ko ang laman ng kusina nila. Wala akong pakialam kung magagalit man si Alan. May ipapamuka ako sa kanya na ginawa ng asawa ko. Tingnan ko lang talaga kung makapagyabang pa siya sa akin. Nang kinagabihan na yon, narinig ko na lang ang sigaw ni Alan at humihingi siya ng tulong. Ang asawa ko ang agad na tumakbo sa bahay nila. Dahil nagkakagulo na, lumabas na rin ako para tignan ang nangyayari. Bakit bang iingay ninyo? Ikabidi! Sana naman respetuhin ninyo ang pahinga ng ibang tao. Oh, ano yan? Bakit bumubula ang bibig ng asawa mo? Uminom ba yan ng lason? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Naabutan ko na lang na ganyan siya. Tulungan niyo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ang asawa ko. Naku, di mag-asawa ka na lang ulit ng bago? Yung mas mabait. O kaya magbago ka na ng pag-uugali. Ay, hayaan mo na lang mamatay. Baka yun ang maging dahilan para hindi ka na maging madamot. Wala na rin namang pag-asa yung gumaling Naririnig mo bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba ha? Baka gusto mong ikaw ang patayin ko ngayon. Napasigaw ako matapos akong atakihin ni Alan. Mabuti na lang humarang ang asawa ko. Abit, loko ka! Talagang mamamatay tao ka na rin? Ay, grabe na yung pag-uugali mo, Alan! Ako pa ngayon ang grabe. Hindi mo man lang iniisip yung mga sinasabi mo. Ang tanda mo na, pero yung utak mo parang walang kinatandaan. Aba, bastos ka ha! Narinig niyo ba yung sinabi ng kapatid niyo, ha? Ang sama ng ugali. Kaya nagkakaganyan ng pamilya.
Sa halip na maging mabuting tao ka na, para sana pakinggan ng Diyos ang panalangin mong pagalingin yung baldado mong asawa. Anong ginagawa mo? Mas dinaragdagan mong kasalanan mo. Ate Cheryl, utang na loob. Ako nang nakikiusap sa'yo. Kung alam mong hindi naman nakakabuti sa ibang tao ang pinagsasabi mo, huwag mo na sanang sabihin pa. May utak ka naman sana. Para malaman kung tama ba yun o mali. Nasa edad ka na. Hindi para turuan pa. Oo, dahil hindi rin naman ako papayag na pagsasalitaan mo ako ng ganyan. Ang kapal naman na mukha mo. Totoo mga sinasabi ko ha. Prangka lang akong tao. Hindi na rin naman gagaling ang asawa mo eh. Asya, magsama kayong maghirap habang buhay. Buwisit to. Hinila ko ang asawa ko pauwi sa bahay. Nagkaroon pa kami ng pagtatalo dahil gusto niyang bumalik kay Alan para damayan yon. Pero isinarado ko na ang pinto para hindi na siya makalabas. Hayaan mong yung ibang kapatid mo ang tumulong sa kanila ha. Simula ngayon, wag na wag kang magpapaabot ng tulong sa kanila. Nakita mo naman, di ba, kung paano akong bastusin ng kapatid mo? Eh, hindi pa ba yun malinaw na dahilan para tigilan mo maging mabuti sa kanila? Walang nagiging magandang dulot ang pagiging mabait. Tanda mo yan! Kahit na anong pagpapaalala ko sa asawa ko, talagang tinutulungan niya pa rin ang mag-asawa na yon. Dumating pa ang araw na naputulan ng kuryente sina Alan at siya pa mismo ang nagpresenta na sa amin na makikabit. Galit na galit ako dahil noong ako ang humihingi ng tulong sa kanila, wala naman ni isa sa kanila ang tumulong sa akin. Hinayaan ko lang muna hanggang sa umalis na ulit ang asawa ko para lumaot. Alan! Tatanggalin ko na tong kuryente nyo ha. Bakit Bukas pa kami kakabitan eh. Kahit hanggang ngayong gabi na lang. Nakausap ko naman na si kuya tungkol dyan. Wala ang kuya mo ngayon, kaya wala kang magagawa sa desisyon ko. Tama na yung ilang araw na nakikabit kayo sa amin, ano? Kukunin ko na pala ang bayad din. Nagkausap na kami ni kuya na sa susunod na sahod ko na lang iaabot sa kanya. Huwag mo naman kaming gipitin ngayon, Hirap na kami ngayon. Lalo na yung asawa ko na may sakit pa. Eh bakit ba kasi asawa kong takbuhan ninyo? Kapag ako may kailangan, hindi naman kayo nagmamagandang loob, di ba? Hindi ako naaawa sa inyo, hoy. Kahit dyan sa asawa mo. Tama lang yung nangyayari na yan. Ayoko makipagtalo sa'yo, Sana naman respetuhin mo rin kami. Gumagawa pa rin kami ng paraan para gumaling si Karen. Tapos naapektuhan pa ang mental health niya. Pabigat na pala masyado yan sa inyo eh. Eh bakit hindi nyo pa hayaang magpakamatay? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Hindi ka naman nakakatulong sa sitwasyon, lalo mo lang pinalalala. Hindi ko man hinihiling na maranasan mo, pero sana huwag mangyari sa'yo. Para hindi mo maramdaman yung nararamdaman ng pamilya namin. Talagang nananalangin ka palang masama para sa pamilya ko? Hindi ko pinapanalangin, Sinasabi ko lang. Dahil ayaw ko rin na may makaranas pa ng kahit sino sa inyo. Mahirap ang ganitong sitwasyon. Kung alam lang sana ng kapatid mo kung gaano ka kademonyo, eh hindi na yung tutulong sa inyo. Mapagkunwari ka kapag kaharap ang asawa ko, pero bastos ka. Kapag akong kausap mo, tatanggalan ko na kayo ng kuryente ha? At kailangan ko ng pera ngayon. Kapag hindi mo yan ibinigay, ipababarangay kita. Tinotoo ko ang sinabi ko sa kanya. Tinanggalan ko sila ng kuryente at kahit na anong pakiusap niya sa akin, hindi ako pumayag. Manigas sila sa paghihirap para mas lalo nilang maramdaman ang galit ko. Dahil hindi ako mapilit ni Alan, doon siya sa iba niyang kapatid lumapit at hindi naman tumanggi ang mga yon. Ngayon nagtutulungan sila. Pero kapag sa akin, wala silang awa. Sana pala pinakulam ko na lang din silang lahat para magsabay-sabay sila sa paghihirap. Mga buwisit sila. Ano na? Eh nasa na yung bayad mo sa ilang araw mong nakikabit ng kuryente? Pasensya ka na talaga, Wala pa talaga akong pera rito. Ipambibili ko to ng bigas namin. Wala kaming maisasaing ngayon. Ay hindi, kailangan ko yan ngayon eh.
Kami naman ang walang makakain, ano? Hindi ko na problema ng pamilya nyo. Kung gusto mo, manghingi ka na lang ng bahaw sa mga kapatid mo. Yun ang ipakain mo sa mga anak mo. Mukhang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko, kaya inagaw ko ang pera na nasa kamay niya. Sinabihan ko rin siya na kulang pa yun at babalikan ko siya bukas para kunin ang balanse nila. Alam ko naman na kahit kuhanan ko sila ng pera, makakadiskarte pa rin naman siya para sa pamilya niya. Hindi ko alam kung may nakain ba sila, pero sinadya kong sarapan ng amoy ng ulam naming tinola. Amoy na amoy yon sa loob ng bahay nila para magutom sila lalo. Sa paglipas ng mga araw, hindi sila nanggugulo sa amin o kaya lumalapit man lang para humingi ng tulong. Ewan ko na lang kung anong gagawin nila pagdating ng asawa ko. Nak, pakasyain mo nga tong pera. Tapos, ibili mo ako ng Marlboro Light ha, 2. Tapos kapag may sukli pa, yung Max na red. Doon ka kina Pat bumili ha. Huwag dyan kina Jojo dahil luma ang mga sigarilyo doon. Sige na, bilisan mo na. Nagmamadaling umalis ang anak ko. Naghahanda na ako para sa hapunan namin nang mapansin kong kulang ang rekado ko. Wala na pala kaming asin at paminta, pati patis na ubos na. Wala pa naman na akong pera pambili. Tutal hindi pa naman umuuwi si Alan, pwede pa akong manghingi sa kanila. Nagdala ko ng lagayan ng patis at nagpunta sa bahay nila. Nasa kusina ang panganay na anak ni Alan, kaya nakakuha ko ng kailangan ko ng walang reklamo. Sa paglipas ng mga araw, muli na naman akong napapadalas na manguha ng mga pangangailangan sa bahay nila, lalo na kapag wala si Alan. Hindi rin siguro sinasabi ng anak niya dahil ayaw na rin nilang magkaroon ng gulo. Isang gabi, nagising ako matapos na umiyak ang bunso kong anak. Binuksan ko ang ilaw para tingnan kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Ano ba? Bakit ba iyak ka na iyak dyan? Halika nga rito. Ano ba nangyari sa'yo ha? Itinuro niya ang paa niya at sinabi na namamanhid yun. Hindi niya mailakad at maitapak. Balak niya raw sanang magpunta sa banyo pero natumba siya. Hinilot ko ang paa niya matapos ko siyang buhatin pagkatapos niyang umihi. Ayan, okay na yan. Hindi na yan sasakit mamaya. Oh, sige na, matulog ka na. May pasok pa kayo bukas. Sige na, tabi ka na kay ate mo. Nang magising kami kinabukasan, hindi makatayo ang anak ko. Ganun pa rin daw ang nararamdaman niya. Namamanhid at parang tinutusok. Napansin ko rin na parang namamanas at may umbok sa mga daliri niya. Natakot ako dahil baka kung ano ng sakit ang meron sa kanya. Nagpunta kami sa center pero nagreseta lang sila ng gamot. Duda pa rin ako dahil hindi naman umiepekto ang gamot sa kanya. Sakto naman na umuwi ang asawa ko kaya nakatakbo kami sa ospital. Pero ang sabi ng doktor, oobserbahan pa yon dahil wala namang makitang mali. Tinanong kung natapilok ba ang bata o kaya ay may nakain ito. Ang daming tanong pero nawawala na ako sa katinoan. Nagpunta pa nga roon si Alan para samahan ng asawa kong mag-asikaso sa ospital. Ganon daw ang nangyari kay Karen. Doon lang biglang pumasok sa utak ko ang nangyayari sa asawa ni Alan. Inuwi ko ang anak ko kahit na ayaw ng asawa ko. Ay nako, huwag naman sanang mangyari sa'yo nangyayari kay Karen. Oh, siguro may kumukulam na rin sa'yo eh. Walang hiya talaga sila. Pati bata ay nadamay sa away na to. Hindi ako papayag na may maagrabyado sa mga anak ko. Sa galit ko, sinugod ko si Karen sa loob ng bahay nila. Pansin ko na mas lalo pa siyang nangayayat dahil dikit na ang balat niya sa kanyang buto. Hindi ko alam ang ibinibintang mo, te. Wala akong ginagawang masama. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Bakit ko naman ipapakulam ang anak mo? Ano bang kasalanan niya?
Saka kahit naman sinong may kasalanan sa akin, hindi ako lalapit sa kadiliman para lang masabi kong nakaganti ako. Alam ko ginagawa mo to para pahirapan ako. Binabalik mo sa akin ang ginawa ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin na ginawa mo? Oh, dumating ka na pala. Siguro naman, alam mo ang ginawa ng asawa mo sa anak ko, ha? Mga alagad kayo ng demonyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dahil wala kaming gagawin sa mga bata. Ano ba namang alam ng mga yan sa nangyayaring gulo na ito? Ikaw ang umamin. Ano ang sinabi mo kanina, ha? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon! Ibig sabihin, ikaw ang nagpakulam sa asawa ko. Alam mo ba na nagpatulong pa ako sa katrabaho ko para humanap ng albularyo? Huwag mo akong pagbintangan! Hindi ko kinukulam yung asawa mo, ha? Baka ikaw! Ayan! Kasasabi mo lang na galing ka sa albularyo, di ba? Paano kung pinakulam mo ang anak ko? Kaya pala, ang bait mo sa kanya nitong mga nakaraang araw. May masama ka na palang balak? Ayan na, ha? Nakikita mo na ang ginagawa ng mga kapatid mo, ha? Sa anak natin? Baka maging tanga ka pa, ha? Sa pagkampi sa kanila. Hindi ko nga pinakulam ang pamangkin ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Ang ginawa ko lang, pinagamot ko ang asawa ko. At ang sabi ng albularyo na pwedeng bumalik sa nagpakulam ang sumpa. Hindi ko naman akalain na ikaw yun. At mukhang ngayon, sa anak mo naman bumabalik. Bakit mo kasi ginawa? Kung ayaw mo naman palang gawin din sa'yo. Hindi natapos ang bangayan namin hanggang sa nauwi na ito sa sakitan. Hindi ko napigilan na pagsasampalin si Alan pero hindi siya lumalaban sa akin. Inawat ako ng asawa ko para iuwi sa bahay. Kaya ang nangyari, kami naman ang nag-away. Nagpapakatanga ka na naman diyan sa mga katwiran ng kapatid mo. Hindi totoo ang sinasabi niya na akong nagpakulam sa asawa niya. Siya ang gumaganti sa atin eh. Dahil noon pa lang, inggit na yan sa atin. Utang na loob naman. Ako naman ang kampihan mo ngayon. Nang araw na yon, sinamahan ako ng asawa ko na magpunta kami sa isang albularyo para maipatingin ang anak namin. Sinabi niya sa akin na kapag napatunayan na si Alan nga ang gumagawa nun, papatayin niya mismo sa harapan ko ang kapatid niya. Nang makausap namin ang albularyo, sinabi nito na hindi raw dulot ng kulam ang nangyayari sa anak ko. Kabayaran yon ng pakikipag-ugnayan ko sa kadiliman. Maaari daw na may pinagalaw ako sa mahinang mangkukulam at nang matalo yon, sa akin ibinato ang lahat. Ang pagbabalik daw na yon ay nakaugnay sa isa sa mga mahal ko sa buhay at maaaring ang bunso ko ang nakakuha nun. Naniniwala ka sa sinasabi ng matandang yan? Siguro binayaran yan ni Alan. Hindi ako nagpakulam kay Karen. Sila ang may kasalanan, hindi ako. Hindi ako pinaniwalaan ng asawa ko. Nang hingi siya ng tulong sa albularyo para mapagamot ang anak namin. Makakaya naman daw yun, pero baka mahirapan siya kung ako mismo hindi makawala sa kadiliman na pinasok ko. Hindi ako pumayag sa mga inuutos niya sa akin dahil ayaw ko rin pakawalan si Karen. Mag-isa akong bumalik sa mangkukulam na nakausap ko para ituloy na ang pagpatay kay Karen, pero tumanggi na siya sa akin. Ayaw niyang gawin dahil kapag nagkamali siya, baka siya naman ang mamatay. Pinalayas lang ako ng mangkukulam. Ilang araw pa ang lumipas, nabalitaan ko na kahit paano nagiging maayos na ang kalagayan ni Karen. Pero mas lalo namang lumalala ang sa anak ko. Bakit tayo pang mas nahihirapan? Samantalang ang mga masasamang tao, unti-unting nagiging masaya. Anak ko, laban ka lang ha. Gagaling ka rin. Gagawa ng paraan si Mama. Igaganti rin kita sa mga taong yon. Ang papa nyo kasi, mas kampe sa mga kalaban natin. Kinausap ako ng asawa ko at sinabing baka pwedeng isuko ko na
ang anumang ginagawa ko kay Karen dahil lahat yon ay sa anak namin mapupunta. Pero nanatili akong matigas. Ayoko maging mas masaya ang pamilya na yon. Humahanap lang ako ng iba pang mangkukulam na pwedeng gumalaw sa kanila. Gagantihan ko sila. Buong pamilya sila magdurusa. Hindi na nakakapasok sa paaralan ng anak ko dahil sa kalagayan niya. Hindi na rin siya kumakain at kung ano-ano nang sinasabi. Para bang nawawala na siya sa katinuan, kaya maging ako halos mabaliw na rin. Umalis ang asawa ko para maglaot dahil hindi pwedeng manatili lang siya sa bahay dahil pag nagkataon, pare-pareho kaming mamamatay sa gutom. Habang inaasikaso ko ang anak ko, may kumatok sa pinto namin. Agad ko rin naman yung binuksan. Anong ginagawa mo rito? Ano? Gusto mo bang makita kung paano nagdurusa, ha? Ang anak ko? Baka yun na magpapasaya sa'yo, ano? Wala akong ibang intensyon, te. Magdadala lang ako ng ulam. At itong mga prutas para sa mga bata. Bakit bigla kang bumait? Hindi na yan mapagtatakpan ng kasamaan mo. Yang pagpapanggap mo mabuting tao, kailanman hindi yan mahuhugasan ang maitim mong budhe. Ayoko ng away. Dahil alam ko ang pakiramdam nang nahihirapan ng ganyan. Naaawa ako sa pamangkin ko. Dahil hindi niya naman ginusto na magkaganyan siya, di ba? Wala rin naman sa amin na naisip na pwede palang maranasan niya ang sakit na pinaranas mo sa asawa ko. Ang bata pa niya, te, para magdusa ng ganyan. Ayun na nga eh! Ang bata niya pa para ipakulam mo. Sagad na talagang kasamaan mo. Kahit na anong pilit mong ibintang sa akin yan, alam nating pareho kung sino ba ang may mali. Ang kailangan na lang siguro tanggapin mo kung ano ang ginawa mo. Kahit na hindi ka humingi ng tawad sa amin. Kahit na hindi namin nakikita nagsisisi ka sa ginawa mo sa asawa ko. Na walang ibang ginawa kung hindi ang maging mabuti sa'yo. Basta sana, alam mo kung paano kumawala sa dilim na pinasok mo. Gawin mo yan hindi para sa amin, kundi para sa anak mo. Tignan mo kung anong mas matimbang. Ang galit ba na nararamdaman mo? O ang pagmamahal mo para sa pamilya mo? Hindi kami makakapagpalaya sa'yo, kundi ikaw mismo. Dahil ngayon, sarili mo na ang kalaban mo. Hindi ko kailangan ng mga ganyang salita mula sa'yo. Wala kang alam sa pinagdaraanan namin. Oh, ano, masaya na kayo, di ba? Gumagaling ng asawa mo eh. Gusto ko lang makatulong. Dahil para ito sa pamangkin ko. Hindi mo na siya pamangkin. Simula nang gawin mo sa kanya yan. Ang tigas ng puso mo, te. Sana wag nang dumating sa puntong sa kamulang malalaman ng mali mo. Kapag talagang huli na ang lahat. At wala ka nang pwede pang magawa para makalaya sa ganyang sitwasyon. Ah, basta! Hindi ko kailangan ng tulong nyo! Iuwi mo yung binibigay mo sa akin dahil baka may lason pa yan at lahat kami rito mamatay! Hindi tumigil si Alan sa pagpapadala ng pagkain sa amin kahit na ilang beses ko pa siyang tanggihan. Pero dahil wala naman din kaming pera para pantusto sa mga bata, tinanggap ko na lang din ang mga ibinibigay niya. Kahit yung ibang mga kapatid ng asawa ko, tumutulong din sila sa amin. Wala akong naririnig na kahit na anong panunumbat mula sa kanila dahil ang palagi nilang sinasabi, gusto nilang maging maayos ang kalagayan ng anak ko. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbabago sa kalagayan ng anak ko. Pero si Karen, medyo nagiging maayos na siya. Hindi ko alam kung bakit biglang isang araw parang natauhan ako sa mga sinabi ni Alan sa akin. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tulong sa kanya kahit na alam kong malaki ang pagkakamali na nagawa ko sa pamilya niya, lalo na sa asawa niya. Hindi ko na maatim na makita ang anak kong nahihirapan at umiiyak sa tuwing nakakaramdam siya ng sakit. Hindi pa umuuwi ang asawa ko kaya wala akong maaya na samahan ako sa albularyo. Alan, andyan ka ba ngayon? Bakit, te?
May kailangan ba kayo? Gutom na ba ang mga bata? Nagluluto pa lang ako eh. Hindi yon. May ipakikiusap sana ako sa'yo. Nahihiya ako pero kakapalan ko na mukha ko ha. Pwede mo ba akong samahan doon sa nilapitan naming albularyo ng asawa ko? Hindi ko na kasi kayang makita ang anak kong ganyan eh. Awang-awa na ako sa kanya. Sorry na rin ha sa mga nagawa ko sa inyo, lalo na kay Karen. Hindi ako umaasa na mapapatawad niya pa ako. Napag-usapan na namin yan ng asawa ko. At wala naman siyang itinanim na sama ng loob sa'yo. Tara na, puntahan na natin yung sinasabi mo. Buo na ang desisyon ko na pakawalan ng galit sa dibdib ko. Dahil tama naman talaga sila. Ako na mismo ang may kalaban sa sarili ko. At ang pinahihirapan ko na ay ang pamilya ko. Ibinigay ko sa albularyo ang gamit na bigay sa akin ng mangkukulam. Yun ang sinasabi niyang nakaugnay kay Karen, sa akin at sa ritual na ginawa niya. Yun din ang ginamit ng albularyo para pagalingin ang anak ko. Naniniwala ako na gagaling ang anak ko kahit na sinabi na sa akin na may chance na pwedeng hindi na umepekto ang pakikipaglaban niya sa mangkukulam. Nang matapos kami, umuwi na rin kami agad sa bahay kung saan naabutan ko ang asawa ko na nagbabantay sa mga anak namin, kasama yung isa nilang kapatid na babae. Hindi ko alam kung paano rin biglang luminaw ang mga mata ko para makita ang ginagawa ng mga taong yon sa paligid ko. Nabulag lang siguro talaga ako sa pagkakamali ko. Lumipas pa ang mga araw, wala kaming napansing pagbabago sa anak ko, kaya sobra kong sinisisi ang sarili ko. Dahil sa akin, kaya siya nagkaganoon. Ang sama kong ina. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masama mangyari sa anak ko. Ipagdasal natin palagi ang kaligtasan ng anak mo, ate. Huwag ka sumuko. Kailangan mong maging malakas para sa pamilya mo. Gagaling din siya. Sorry talaga sa mga nagawa ko sa'yo, ha? Tapos, ang bait mo pa rin sa akin. Wala na rin naman kasing magandang maidudulot kung magagalit ako sa'yo, ate. Saka naiintindihan naman kita. Ang gusto ko na lang din ngayon, maging maayos na ang anak mo. Nakikita ko rin naman na nagbabago ka na eh. May mga pagkakataon lang talaga na nabubulag ang isang tao dahil sa galit at inggit. Ang mahalaga, tinalikuran mo na yung ganong klase ng ugali. Hindi ko na napigilan pang maiyak dahil sa mga sinabing yun ni Karen. Punong-puno na ang emosyon ko kaya hindi ko na talaga kayang itago ang pagiging mahina ko. Mabuti na lang may mga taong gumagabay din sa akin. Totoo pala talaga na hindi ko kayang mabuhay nang wala sila dahil itong mga taong minsan kong kinagalitan, sila rin pala ang mga taong magbibigay ng lakas sa akin. Palagi akong sumasama kina Alan kapag magsisimba sila at alam kong pinapanalangin din nila ang kalagayan ng pamilya namin. Malaki ang nagbago sa ugali ko. Hindi na ako mabilis magalit. Mapagpasalamat na rin ako at mapagbigay. Magaan pala sa buhay ang ganito. Hanggang sa unti-unti ring nagbabago ang kalagayan ng anak ko. Mabagal man, pero napapansin na ang pagbabago sa kanya. Alam kong gumagaling na siya. Umabot pa ang ilang buwan nang tuluyan siyang naging maayos. Ang bilis lang ng panahon dahil maging si Karen, tuluyan na ring nakarecover. Para bang bumalik na sa ayos ang pamilya namin at ang samahan namin ni Alan. Wala akong narinig na kahit na anong sumbat sa kahit na sino. Nang dumating ang asawa ko, ang dami niyang dalang isda. Hindi na niya ako inutusan na bigyan ng mga kapatid niya dahil ako na mismo ang gumawa nun. Bawat bahay, pinamahagian ko ng biyaya namin. Dahil sa mga panahong akala kong walang tutulong sa amin, naroon sila. Huli ako nagpunta sa bahay ni Alan dahil sarado pa yun kanina.
dahil buong pamilya nila ang umalis. Alan, ito pala isda. Uwi ng kuya mo. Mamaya magluluto ako ng puset ha. Pahingi na lang ako ng mangkok, lagayan na ulam. Wow! Ang sarap dito sa sinigang na maraming talbos ng kamote, no? Salamat, te. Kauwi lang namin. Galing kami sa bahay ng kapatid ni Karen. Birthday kasi nung anak. May dala kaming candies. Paabot na lang din sa mga bata. Salamat dito. Sige na, magluluto na ako. Baka kainin pa ng pusa yung pusit sa kusina. Di ka ba manghihiram ng bawang? Meron pa. Kabibili lang namin kahapon. Isang balot yon, kasama yung sibuyas. Sige, mamaya titignan ko kung anong kailangan ko. Baka wala kami suka eh. Papakuha na lang ako rito, ha? Sige, dala ka na lang ng paglalagyan. Sayang kapag bibili ka pa sa tindahan. Isang Marlboro Lights din yun at 2 Max. Ikaw, pasaway ka talaga. Tinatawanan na lang namin ang mga ganoong bagay dahil hindi na yun nawawala sa mga tuksuhan namin. Minsan, hindi na iiwasan na nanghihingi ako sa kanila lalo na kung walang-wala talaga kami. Pero hindi na yun katulad noon na halos sa kanila ko na kinukuha ang lahat. Kapag umuwi ang asawa ko, bumibili na ako ng para sa amin. Kapag sila naman ang may pangangailangan, nagbibigay rin ako kung meron din naman ako. Naging maayos ang lahat. Wala na yung inggitan, wala nang galit at nakakaintindi na rin ako ng pagtanggi. Dahil napagtanto ko na hindi naman talaga sila ang dapat nabubuhay sa pamilya ko. Ang anumang meron sila ay hindi namin pag-aari. Pati yung mga kapatid ng asawa ko, naging mabait na rin sa akin. May mga pagkakataon na hindi naiiwasan ng awayan pero agad din namang nagkakabati. Sobrang gaan sa pakiramdam dahil sa wakas, nabitawan ko rin ang masama kong gawain. Sa huli, napagtanto ko na sa kagustuhan kong hilahin ng iba pababa, ako rin pala mismo ang lulubog. Ngayon ko lang din talaga naunawaan na kailanman hindi makakabuti sa sino man ang paglapit sa dilim, lalo na ang pakikipag-ugnayan sa mangkukulam para lang may pahirapang iba. Sa mga ginawa kong yon, sa mga paninira ko, ako rin pala talaga ang unti-unting nawasak sa sarili ko at sa mga taong mahal ko. Tama si Alan, ang sarili kong galit ang mabigat kong kalaban. Ako lang din ang may kakayahang magpalaya sa aking sarili. Shout out sa ilan sa masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Hi kay Raymart Afable, Mike James Tapak, Ami Yong, Ryzen Ryle, Arlene Torquiza, Florence Hervasio, Lapsi Mean, Julieta Ortega, Supladang Pasaway, Azenar Goodies, Karen Salut, Cheryl Bronyosa, hello kay Ate Aya, Daphne Alejandro, Asodisen Cerila, Joanna Enriquez, Inang Ausa, at kay Rosmel Ausa, kay Rubelin Eneria at sa Eneria family. Kumusta kina Rachel Whitney, Josephine De Peñosa, Matt Sarol, Elma Bufete, Claire Lopez at sa mga kamag-anak niya sa Camarines Sur, kay Sara Valera, Rosalina Bogayong, Janisa Toledo, kina JC, Jace at Jason Ombao. Kumusta rin kina Roslyn Mangilin, Sydney Crosswind, Razon Yao, Maymay Paul, Dolly Grace Pelayo, Ara Lucas, Alia May Batang, Girly Satur at sa Siling Department ng Cosmo Malvar Batangas. Shout out kay Cheryl Mukbang ASMR, Lance MBB, Linda Marie Cowley, JR Marinas, Ilocana Vlog ng Qatar, Giona Condua, Hana Maylin Sesgundo, Vanessa Alfeche,
Hi din kina Christian Gonhoran at sa Taiji Third Floor Bidders, kina Mary Hale Mateo, Teresa, Mila Flor, Hilda, Catherine, Nenita, Ken, Kent, Joanna, Leia, Mika, Jinel, kay Salen at Nelly. Kumusta kayo, Chris Gel Mamado, Lurian Vitalicio, Milrose Demate, Gimbal Horror Stories, Rose Ann Rama, Leonisa Cobo, Jessica Marie Ramos, kay Sheila May Sumalinog, kina Shirley at Dayara May Sumalinog ng Cagayan Valley, kay Roy Lacandalo, Evelyn Abong Carbakil, hello sa kanyang mama Vivian Abong Pagnanawon at sa asawa niyang si Jonel Auhiro Carbakil. Kumusta kayo, Lydia Lopez, Joyce Roncal, Hazel Fiesta, Gina Veldad, MJJM Forever, Sheren Solero Masagka. Shout out kay Kimpoy Feliciano, Flor de Liza Valdez at sa mga magagandang mananahi ng Eskultura Garment, Ronnie Florencio, Ruby De Jesus, Bernard Mariano, Rowena Tagsip, Patrick Regalado. Shout out kina Jenny Visuco, Madzo Mamuwad, Mel Santarita, kay Prince Hendrix at sa kanyang kapatid na nasa Kuwait, si Arlene Manos at si Marlene M. Buhian from Emily Manos ng San Rafael, Bulacan. Hi kina Rose Ann Rama, Francisco Neng, Odessa Lejano, Raquel Hasegawa at sa asawa niyang si Mitsuru ng Osaka, Japan. Rodemay Panaligan, Maves Cepida at sa kanyang kaibigan na si Rosel, Chef M at sa kanyang mga boss sa Amira Boxes Handicrafts sa Laguna na sina Boss Rowel at Ate Mayra. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig, mga apo.